you can gain control over your life. Kapag alam mo paano mag-control, hindi ka na basta-basta nadadala ng gastos o tukso dahil ikaw mismo ang may hawak ng direksyon ng pera mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao na hawakan yung pera mo dahil na-master mo na how to handle your cash flow. Kung paano mo i-control yung buhay mo, yung habits mo, ganun din how to control your finances. Ang tanong, Gina, paano naman ma-achieve yung 7 reasons? Huwag mag-alala. Narito ang 5 technique paano ma-achieve. Una, start with the 50 pesos rule. Kahit maliit lang, mag-ipon ka ng fixed amount. Halimbawa, 50 pesos per day or 300 per week. Hindi lalaki agad, pero sa consistency, magiging emergency fund o starter saving mo ito. Kung hindi kaya ng 50 per day, edi 100 per week. So, yung 100 pesos per week ay napakalaking amount na yun sa isang taon. Pangalawa, track every peso. Hindi kailangan complicated. Hindi kailangan may pinag-aralan ka. Isang notebook lang o budgeting app lang. Isulat kung saan napupunta ang pera mo. Awareness is the first step para makita mo kung saan ka laging nauubusan. Para mabigyan mo ng solusyon. Hindi natin kailangan magkaroon ng degree. Dahil lahat tayo alam na alam kung paano magbilang ng pera. Kahit nga hindi marunong magbasa at sumulat, pero pagdating sa pera, ang talino magbilang. Diba? Pangatlo, automate your savings. Kung may online banking ka, set automate transfer to savings account kada sweldo. Para kahit hindi mo napansinin, lumalaki siya ng kusa. At ang mindset dapat, save first before spending. So yun nga, na-mention ko kanina na kapag may income, unahin muna yung umbrella mo. Unahin muna tanggalin yung protection mo para hindi ka mauubusan agad. Para hindi ka makaabala sa mga kapatid mo, sa magulang mo, sa kaibigan na umutang. Kasi si kaibigan, si kapatid, si magulang ay kailangan din nila ng pera. Kaya ikaw, be responsible. Responsibility natin na magkaroon ng protection para hindi tayo makahassle o makapagbigay ng problema sa ating pamilya. Pang-apat, cut small leaks. Minsan, hindi big purchases ang nagpapabigat sa atin, kundi ang mga small daily gastos. Milk tea, coffee, delivery, impulse buying, bisyo, inom, sigarilyo. Diba? Kain doon, kain dito. Ngayon, kapag tanggalin mo ang 2 o 3 sa isang linggo, may dagdag ipon ka na agad. Dapat tanggalin mo yung mga hindi importante na gastusin. Tanggalin mo yung smoking, pag-iinom, yung coffee, milk tea, okay lang yun. Kahit once a month. Wag lang daily. So, kailangan mo i-review how you spend your money, kung saan napupunta.
para hindi ka mauubusan agad. Kasi kapag maubusan yan, ikaw din ang magsasuffer. Ikaw ang magsasuffer at pwede rin magsuffer yung family mo. Kasi yung wala na silang ibang pera, uutangin mo pa, hihiramin mo pa, paano na sila? Paano na yung kakainin nila? Kung ipapahiram pa sa'yo, di ba? Sagabal lang sa ibang tao. Dahil lang sa mga maling spending habits mo. Panglima, practice mindful spending. Bago bumili, tanungin ang sarili. Need or want? Makakatulong ba ito long term? Hindi ibig sabihin na bawal mag-enjoy. Pero, learn to spend with intention. Dahil hindi lang trip mo sa moment. Yes, kumikita tayo para mag-enjoy, para deserve natin. Pero hindi ibig sabihin na yung pera na pinaghirapan natin ay ilalagay natin doon sa mga bisyo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para makaipon, para ma-enjoy natin yung ating pagstay dito sa mundo. Para hindi tayo makapagbigay ng pressure sa ibang tao. Hindi makapagbigay ng pressure sa kakilala, kaibigan. Tandaan, hindi mo kailangan maging milyonaryo para masabi na magaling ka sa pera. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa maliliit, simple, at paulit-ulit na hakbang. So, ang bottom line natin dito, financial freedom, financial peace doesn't happen in one jackpot or sudden big money. It grows from small, steady habits, unrealistic habits na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento dahil ang kahirapan ay hindi dapat maging hatol, kundi isang hamon. Ang pinakamahalagang hakbang ay edukasyon at mindset shift.